Sa Maguindanao pa rin, patuloy ang pagliligtas sa mga sugatang pulis mula sa engkwentro ng PNP Special Action Force kontra sa Bangsamoro Islamic Freedom Fighters at Moro Islamic Liberation Front kahapon. May news to go si Real Soroche ng GMA Davao Exclusive. Real. Yes, Howie, eksklusibong nakuna ng GMA News ang paglilipad ng isang helicopter sa Maguindanao sa mga sugatan sa nagyaring bakbakan ng tropa ng Special Action Force at Moro Islamic Liberation Front. Nangyari ang bakbakan kahapon nang pinasok ng Special Action Force ang isang lugar sa barangay Tocanalipaw sa Mamasapano para hulihin sila Usman Basit at Zulkifli Binhir. Bandang alas 7 ngayong umaga, unang lumipad ang helicopter, sakay ang 3 sundalong sugatan. Sakay ng stretcher ang isa habang naglakad at inalalayan ang 2. Sa mga sunod na pag-alis ng chopper, 3 pang sugatan ng SAF ang isinakay. Sa huli, 3 pang isinakay kung saan nakastretcher ulit ang isa sa kanila. Dinala ang mga sugatan sa isang ospital na hindi pa binabanggit ng Maguindanao PNP. Sa nakuha nating impormasyon sa isang pulis na nasa loob ng barracks, 18 ang kumpirmadong namatay sa hanay ng Special Action Force at 9 ang sugatan. Pero ayon naman kay Armed Police Director Senior Superintendent Noel Armilla, umabot na sa 50 kasapi ng SAF ang sinasabing napatay sa engkwentro. Hawi, sa ngayon hindi pa pinapalapitan ang barracks ng Special Action Force kung saan sa nakuha natin impormasyon andon ang mga napatay na kasapi ng SAF. Yan muna ang latest mula dito sa Maguindanao. Balik sa iyo, Hawi. Real, sino-sino ba yung mga kasali dito sa itong retrieval at yung operation na may chopper? No? Kasi may mga napansin akong mga mukhang civilian na westerners. Yes, Howie, kinukumpirma natin no, ang chopper sa napag-alaman natin, isang pribadong chopper ito na ang nakaman nito ay ang mga Kano, Amerikano at iba pang mga foreign group. At sa ngayon, doon sa area, ando naman ang pwersa ng AFP at pinagsanib ng armed police. Yan muna ang nakuha natin impormasyon mula dito, Howie. At sa ngayon, patuloy pa rin ang retrieval ng mga napatay na kasapi ng SAF. Wala naman involvement ang US military dito sa response na to. No? Mukha naman siyang civilian helicopter pero meron bang tulong ang ibinahagi ng US military dito? Sa napansin natin dito, Howie, yun lang yung 6 o 5, sa hindi ako nagkakamali, 5 hanggang 6 na membro ng isang civilian or isang pribadong sektor ng mga Amerikano na tumutulong sa pag-relief ng mga nasaktang sundalo. Pero sa impormasyon natin nakuha, wala tayong direktang nakuha talaga na may sundalo na tumutulong talaga o nakipag-ugnayan sa nasabing retrieval operation. Howie? Yeah, alam mo ba kung pinagbawal yung military helicopters ng AFP dahil may mga choppers naman, may mga transport vehicles naman ng ating pamahalaan. Bakit hindi yun ang ginamit? Yun pa rin ang patuloy nating tinatanong ngayon, Howie. Sa ngayon ay wala pa rin mga opisyal na humaharap sa media. Kaya ngayon, nandito tayo sa labas ng barracks kasi pinalabas tayo at medyo naman, naintindihan natin, medyo emosyonal pa yung iba nating kapulisan o kasapi ng SAP. Kaya naman, dito muna tayo sa labas at hanggang ngayon, hinihintay pa natin ang kanilang opisyal na pahayag para tanungin ang mga bagay na yon. Pero ngayon, hanggang ngayon, wala pang opisyal na humaharap dito sa mga media. Howie? Yeah. Sino-sino yung mga nakipag-negosasyon para makuha nga yung mga bangkay? Sa nakuha nating impormasyon, Howie, mismong ang mga sibilyan doon sa area ang talagang tumutulong na sana ibigay na yung mga bangkay kasi hindi naman ganun kadali na makuha yung mga bangkay kasi nasa area, isang training ground itong nangyaring bakbakan. Kaya ang sa nakuha natin impormasyon, mga sibilyan mismo ang nagkikipag-ugnayan sa mga kasapi ng MILF na ibigay na ito dahil wala naman itong kasalanan na ngayon at patay na ito. Kaya sa ngayon, andun pa sa area at patuloy pang pagkuha ng kanilang mga kasama. Real, nabanggit mo na training ground, no? Ito yung naging battleground, no? Anong klase training? Sino po ang, alam mo kung sinong nagte-training doon sa area na yun?
Ayon sa impormasyon natin nakuha, Hawi, mismong ang mga LF ang nagtitrain sa area. Kaya naman ang sabi nila ay mali daw ang napasok ng Special Action Force. Kaya madami ang bilang sa kanila ang namatay. Hawi. Okay, maraming salamat. Real Soroche ng GMA Davao.